Sa dulong bahagi ng isang liblib na baryo na napapaligiran ng makakapal na kawayan at matataas na punong kahoy, nakatira ang isang binatang nagngangalang Tino. Payat siya, maitim ang balat dahil sa init ng araw, at palaging may dalang lumang bayong na yari sa buri. Kilala siya sa baryo bilang masipag ngunit kapuspalad, hindi marunong magbasa at magsulat. Mula pagkabata, hindi na nakapasok si Tino sa paaralan. Maaga siyang naulila sa ama at ang kanyang ina naman ay madalas magkasakit. Dahil dito, napilitan siyang magtrabaho sa bukid ng ibang tao kapalit ng kaunting bigas at ilang baryang sapat lang sa isang araw na pagkain. Sa tuwing dadaan siya sa paaralan ng baryo, palagi siyang humihinto sa may bintana. Tahimik niyang pinagmamasdan ng mga batang nagbabasa ng sabay-sabay. Pa, be, bi, bo, bu. Sabay-sabay na bigkas ng mga bata. Napapangiti si Tino, ngunit kasunod nito ang isang mabigat na buntong hininga. Kung marunong lang sana ako, bulong niya sa sarili. Ngunit kahit ganon, hindi siya naiinggit. Sanay na siyang tanggapin na may mga bagay na hindi para sa kanya. Isang hapon, matapos ang maghapong pag-aararo, naglakad si Tino pauwi sa kanilang kubo na yari sa pawid. Madilim na ang langit at tila may paparating na ulan. Sa gitna ng daan, napansin niya ang kakaibang tunog. Mahina, ngunit malinaw. Kri, kri. Huminto siya. Mula sa damuhan sa gilid ng daan, may kumikislap na liwanag na parang alitap-tap ngunit mas maliwanag at may bahid ng gintong kulay. Lumapit siya. Sa ilalim ng isang natumbang sanga, nakita niya ang isang maliit na ibon. Ngunit hindi ito karaniwang ibon. Ang balahibo nito ay kulay ginto na may halong bughaw. Ang mga mata nito ay tila kumikislap na parang may sariling liwanag. Ang pakpak nito ay bahagyang sugatan. Hay, kawawa ka naman, mahinang sabi ni Tino. Hindi siya nagdalawang isip. Maraan niyang inangat ang sanga at kinuha ang ibon. Hindi ito pumalag. Sa halip, tumingin lamang ito sa kanya. Diretso, tila nauunawaan ang kanyang ginagawa. Wala akong alam sa paggagamot, bulong ni Tino. Pero susubukan kitang alagaan. Dinala niya ang ibon sa kanilang kubo. Ang loob ng kubo ay simple. Isang papag, isang lumang kalan, at isang mesa na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy. Doon niya inilapag ang ibon sa isang maliit na kahong kawayan. Kumuha siya ng malinis na tela na dating damit ng kanyang ina. Dahan-dahan niyang nilinis ang sugat ng ibon gamit ang pinakuluang tubig na pinalamig. Habang ginagawa iyon, napansin niya ang kakaiba. Ang sugat na kanina ay duguan, ay unti-unting nagsasara. Napaatras si Tino. Anong klaseng ibon ka? Biglang kumislap ang buong katawan ng ibon. Saglit lamang. Pagkatapos ay muling naging payapa ang paligid. Kinabahan si Tino, ngunit hindi siya natakot. Sa halip, mas lalo siyang naawa. Kung mahiwaga ka man, hindi kita sasaktan, sabi niya. Lumipas ang gabi na halos hindi siya nakatulog. Tuwing gigising siya, tinitingnan niya kung buhay pa ang ibon. Pagsikat ng araw, isang himala ang kanyang nasaksihan. Ang ibon ay nakatayo na. Malakas na ang pakpak. Wala na ang sugat. Napanganga si Tino. Hindi ito pangkaraniwan. Unti-unting lumipad ang ibon paikot sa loob ng kubo. Hindi ito tumatakas. Parang sinusuri lamang ang paligid. Pagkatapos ay dumapo ito sa balikat ni Tino. Napatigil siya. Hindi gumalaw. Dahan-dahang inilapit ng ibon ang tuka nito sa kanyang tenga. At doon niya narinig. Isang malinaw na tinig. Salamat, Tino. Napaatras siya sa gulat. Nagsasalita ka? Ngunit hindi na muling nagsalita ang ibon. Sa halip, kumislap muli ang mga balahibo nito. May nahulog sa sahig.
Isang maliit na bagay na kumikislap na parang butil ng ginto. Pinulot ni Tino. Isang butil lamang, kasing laki ng munggo. Butil? Ngunit nang tamaan ito ng sinag ng araw na pumapasok sa siwang ng kubo, nagliwanag ang buong silid. Napaatras si Tino. Hindi niya alam kung matatakot o matutuwa. Sa buong buhay niya, ngayon lang siya nakakita ng ganito. Dahan-dahang tumingin ang ibon sa kanya. At sa pagkakataong iyon, kahit hindi ito nagsalita, malinaw niyang naramdaman ang mensahe. Hindi ito ordinaryong ibon, at tila pinili siya. Sa labas ng kubo, unti-unting dumidilim ang kalangitan kahit umaga pa lamang. Dumaan ang malamig na hangin na may dalang kakaibang amoy, parang lumang kagubatan at basang lupa. Hindi ito napansin ni Tino. Ngunit sa malayong bahagi ng gubat, may mga matang nagmamasid, mga matang sanay sa dilim, at tila matagal nang naghahanap sa ibong iyon. Sa loob ng kubo, walang kamalay-malay si Tino sa panganib na papalapit. Ngumiti lamang siya sa ibon. Kung wala kang pangalan, tatawagin na lang kitang Liwanag. Sa sandaling binigkas niya ang pangalang iyon, muling kumislap ang buong katawan ng ibon, mas maliwanag kaysa dati. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ni Tino ang kakaibang init sa kanyang dibdib. Hindi ito takot, hindi rin gutom, kundi pag-asa. Sa araw na iyon, hindi niya alam na ang simpleng pagtulong sa isang sugatang ibon ang magpapabago sa kanyang kapalaran. Ang binatang hindi marunong magbasa at magsulat ay papasok sa mundong hindi niya kailanman naisip na totoo. At ang mahiwagang ibon ay may dalang lihim na kayang magpabagsak o magligtas ng buong baryo. Ngunit sa ngayon, isa lamang ang sigurado. Hindi na nag-iisa si Tino. Maagang nagising si Tino kinabukasan kahit hindi pa sumisikat ang araw. Sanay na ang kanyang katawan sa ganitong oras. Oras ng mga magsasakang kailangang mauna sa bukid bago pa uminit ang lupa. Ngunit iba ang umagang iyon. Hindi siya agad bumangon. Tahimik muna siyang nakahiga habang nakikinig sa marahang huni na nagmumula sa loob ng kanilang kubo. Isang malinaw, banayad at kakaibang himig. Dahan-dahan siyang umupo. Doon sa gilid ng mesa, nakadapo ang mahiwagang ibon, si Liwanag, at marahang kumakanta. Sa bawat huni nito, tila may kumikislap na maliliit na sinag na parang hamog na ginto sa hangin. Napangiti si Tino. "Magandang umaga," bulong niya. Huminto sa pag-awit ang ibon at tumingin sa kanya. May kakaibang talino ang mga mata nito, parang nakakaunawa. Kahit hindi ito nagsasalita, pakiramdam ni Tino ay may kausap siya. Tumayo siya at nagsaing gamit ang natitirang bigas na ibinigay kahapon ng may-ari ng bukid. Kaunti na lang iyon, sapat lamang sa isang tao. Tiningnan niya ang ibon. "Wala akong alam kung anong kinakain mo," sabi niya. "Pero susubukan ko." Lumabas siya ng kubo at pumitas ng ilang hinog na bayabas sa likod. Pagbalik niya, hiniwa niya ito at inilagay sa isang maliit na dahon. Lumapit ang ibon. Tinukan nito ang isang piraso. Saglit, kumislap ang balahibo nito. At sa mismong sandaling iyon, napansin ni Tino ang kakaiba. Ang kalahating bayabas na hawak niya ay biglang naging sariwa, parang bagong pitas. Napakunot ang noo niya. "Kanina lang, luma na to ah." Sinubukan niyang amuyin. Bagong-bago. Parang ngayon lang nahulog sa puno. Napatingin siya kay Liwanag. "Ginawa mo ba ito?" Hindi sumagot ang ibon. Ngunit marahang pumikit ito. Parang payapang-payapa. Hindi na nagtanong si Tino. Hindi man siya marunong magbasa o magsulat, marunong siyang kumilala ng kabutihan. At pakiramdam niya, hindi masama ang ibong ito. Pagkatapos kumain,
Naghanda na siyang pumasok sa bukid. Isinukbit niya ang kanyang bayong at kinuha ang lumang itak. "Maiiwan ka muna," sabi niya. Ngunit bago pa siya makalabas ng pinto, lumipad si Liwanag at dumapo sa kanyang balikat. Napahinto si Tino. Sasama ka?" Hindi ito umalis. Sa halip, inayos pa nito ang balanse sa kanyang balikat na parang doon talaga ang pwesto nito. Napangiti si Tino. "Sige, pero baka matakot sila sa'yo." Naglakad siya papunta sa bukid habang unti-unting sumisikat ang araw. Habang naglalakad sila sa daan, napansin niyang tila mas maliwanag ang paligid kahit hindi pa ganap ang sikat ng araw. Ang hamog sa damuhan ay kumikislap. Ang hangin ay malamig ngunit hindi nakakatakot. Pagdating sa bukid, agad siyang napansin ng ibang magsasaka. "Hoy Tino!" sigaw ng isa. "Ano yang nasa balikat mo?" Napakamot siya sa ulo. "Ibon lang." Lumapit ang isang matandang magsasaka. Nang makita niya ang ibon, bigla itong natigilan. Namuti ang kanyang muka. Saan mo nakuha yan?" "Sa daan po. Sugatan kagabi." Hindi agad nagsalita ang matanda. Tinitigan niya ang ibon, lalo na ang mga mata nito. Pagkatapos ay umatras siya ng 2 hakbang. "Hindi yan pangkaraniwang ibon," mahina niyang sabi. Napatingin si Tino. "Bakit po?" Ngunit umiling ang matanda. "Bata pa ako, may narinig akong kwento. Tungkol sa ibong may liwanag ang balahibo. Nanahimik ang ibang magsasaka. Kapag lumitaw daw ang ganong ibon," dagdag niya, "may darating na malaking pagbabago." Napakamot si Tino. "Magandang pagbabago po ba?" Hindi agad sumagot ang matanda. Sa halip, tumingin siya sa malayong gubat. Depende kung sino ang unang makakakuha. Biglang lumamig ang pakiramdam ni Tino. Hindi niya alam kung bakit, ngunit instinct niya. Ayaw niyang ipahawak ang ibon sa iba. Lumipas ang maghapon sa bukid. Habang nag-aararo si Tino, napansin niya ang isa pang kakaiba. Ang lupang kanyang hinahawan ay mas madaling bungkalin. Ang dating matigas na lupa ay lumalambot. Ang mga tuyong halaman sa gilid ay tila sumisigla. "Bakit ganito?" bulong niya. Sa kanyang balikat, tahimik lamang si Liwanag. Pagsapit ng hapon, nagulat ang may-ari ng bukid. "Hoy, bakit ang bilis mong natapos?" Napakamot si Tino. "Hindi ko rin po alam." Tiningnan ng may-ari ang lupa. Mas maayos, mas pantay, mas handa para sa tanim. "Ganito lagi ang trabaho mo simula ngayon," sabi nito. At sa unang pagkakataon, dinagdagan ng kanyang bayad. Pag-uwi niya, may dala siyang mas maraming bigas kaysa dati. Sa loob ng kubo, inilapag niya ang bayong. Napaupo siya sa papag. Tahimik, pagod, ngunit masaya. Tumingin siya kay Liwanag. "Dati, sapat na sa akin na may makain lang." Huminga siya ng malalim. Pero ngayon, parang may nagbago. Maraang kumanta ang ibon. Isang mahinang himig na nakakapagpagaan ng dibdib. Sa labas, nagsimulang umihip ang malamig na hangin. Sa malayong gubat, may isang lalaking nakaitim na balabal ang biglang tumigil sa paglalakad. Itinaas niya ang ulo, pinikit ang mata, at saka ngumiti. "Naramdaman ko na." Dahan-dahan niyang binuksan ang mga mata na kulay abo. Gising na pala ang ibon. Sa kanyang kamay ay may hawak na lumang kwintas na may ukit na kakaibang simbolo. Mahigpit niya itong hinawakan. Sa wakas, sa loob ng kubo, walang kamalay-malay si Tino. Nakatingin lamang siya sa ibon. "Salamat, Liwanag." Hindi pa niya alam na ang simpleng ibong kanyang inalagaan ay matagal nang hinahanap ng mga taong handang pumatay para lamang makuha ito. Mabilis lumipas ang mga sumunod na araw,
Ngunit para kay Tino, tila bawat umaga ay may bagong himala. Hindi na siya nagigising sa tunog ng tandang kundi sa banayad na awit ni liwanag. Sa bawat paggising niya, pakiramdam niya ay magaan ang kanyang katawan. Parang hindi siya napagod sa maghapong trabaho kahapon. Isang umaga, napansin niya ang kakaiba sa loob ng kanilang kubo. Ang dating basag na palayok sa gilid ay buo na. Ang lumang bangkong kahoy na may lamat ay tila na ituwid. Napakamot siya sa ulo. Hindi ko naman to inayos. Tumingin siya kay liwanag na nakadapo sa may bintana. Tahimik lamang ang ibon, ngunit kumikislap ang dulo ng mga pakpak nito. Unti-unting nauunawaan ni Tino. Kung saan naroon ang ibon, may nagiging maayos. Hindi man siya marunong magbasa o magsulat, marunong siyang magmasid. At malinaw na hindi pangkaraniwan ang kanyang kasama. Pagkatapos mag-almusal, lumabas siya upang mag-igib ng tubig sa poso sa dulo ng baryo. Kasama niya si Liwanag na nakadapo sa kanyang balikat. Habang naglalakad, napapansin ng mga kapitbahay ang ibon. Ang ganda naman yan. Saan mo nabili? May ganyang ibon pala? Ngumingiti lamang si Tino. Napulot ko lang po. Ngunit hindi lahat ay natuwa. Sa may tindahan ng baryo, nakatayo si Mang Rusto. Kilala bilang tuso at sakim. Matalas ang kanyang mga mata. Matagal niyang tinitigan ang ibon. Magkano benta mo dyan? Tanong niya. Nagulat si Tino. Hindi po binebenta. Tumawa si Mang Rusto. Lahat may presyo. Umiling si Tino. Hindi po. Hindi na siya nakipagtalo. Kinuha niya ang tubig at naglakad pa uwi. Habang papalayo siya, nanatiling nakatitig si Mang Rusto. May kakaibang pagnanasa sa kanyang mga mata. Pagbalik sa kubo, inilapag ni Tino ang mga banga. Pagod siyang naupo sa papag. Lumipad si Liwanag at tumapo sa mesa. Maya-maya, napansin ni Tino ang isa pang kakaiba. May mga tuyong butil ng palay sa sahig. Mga natira pa noong nakaraang linggo na hindi na niya pinansin dahil sira na. Lumapit ang ibon. Tinukan nito ang isang tuyong butil. Saglit. Kumislap ang buong katawan nito. At sa harap mismo ni Tino, ang mga tuyong butil ay naging sariwa. Napaatras siya. Hindi maaari. Hinawakan niya ang isang butil. Matigas. Buhay. Parang bagong ani. Napalunok si Tino. Kung kayang buhayin ng ibon ang tuyong palay. Ibig sabihin, hindi na sila magugutom. Bigla siyang nakaramdam ng init sa dibdib. Hindi ito kasakiman, kundi ginhawa. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng seguridad. Hindi na magugutom si inay. Mahina niyang sabi. Sa sandaling iyon, marahang umawit si Liwanag, parang sumasang-ayon. Ngunit sa labas ng kubo, may mga yabag na dahan-dahang lumalapit. Isang bata ang biglang sumilip sa bintana. Kuya Tino, napangiti siya. Bakit, nene? Hinanap ka ni Maestra Lina. Pumunta ka raw sa paaralan. Nagulat siya. Ako? Oo, ikaw daw mismo. Kinabahan si Tino. Wala siyang ginagawang masama. Pero bakit siya ipapatawag? Pagdating niya sa maliit na paaralan, nakita niya si Maestra Lina. Mabait ngunit mahigpit na guro. Napansin agad ng guro ang ibon. Sandali siyang natigilan. Sayo yan? Opo. Hindi agad nagsalita ang guro. Tinitigan niya ang ibon, lalo na ang kumikislap na balahibo. Pagkatapos ay bumalik ang tingin niya kay Tino. Tino, marunong ka na ba magbasa? Napayuko siya. Hindi pa rin po. Huminga ng malalim ang guro.
Araw-araw kitang nakikitang nakasilip sa bintana dati. Nagulat siya. Akala niya walang nakakapansin. Kung gusto mo, maaari kang pumasok kahit gabi. May klase ako para sa hindi nakapag-aral. Hindi agad nakasagot si Tino. Parang may bumara sa lalamunan niya. Libre po? Oo. Tahimik siya. Sa balikat niya, marahang gumalaw si Liwanag. Parang hinihikayat siya. Ngunit biglang pumasok sa isip niya ang trabaho. Ang pagkain. Ang gamot ng kanyang ina. Baka hindi ko po kayanin, mahina niyang sabi. Ngumiti ang guro. Subukan mo lang. Kahit isang gabi. Tahimik na tumango si Tino. Sa pag-uwi niya, magkahalong takot at pag-asa ang nararamdaman niya. Habang naglalakad sa gilid ng baryo, biglang humangin ng malamig. Tumahimik ang paligid. Maging ang mga ibon sa puno ay biglang nagsipagliparan. Huminto si Tino. Nakaramdam siya ng kakaiba. Sa likod ng isang malaking punong akasya, may aninong nakatayo. Isang lalaking nakaitim na balabal. Hindi niya makita ang muka, ngunit malinaw niyang naramdaman. Nakatingin ito sa kanila. Biglang kumislap si Liwanag ng mas maliwanag kaysa dati. Napapikit si Tino. Pagmulat niya, wala na ang anino. Tahimik ang paligid. Parang walang nangyari. Ngunit mabilis ang tibok ng puso niya. Ano? Yun? Walang sumagot. Tanging mahinang huni ni Liwanag ang narinig niya. At sa unang pagkakataon, mula nang makita niya ang mahiwagang ibon, nakaramdam si Tino ng panganib na hindi niya may paliwanag. Magdamag na hindi mapakali si Tino. Kahit pagod ang kanyang katawan mula sa maghapong trabaho, paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang aninong nakita niya sa ilalim ng punong akasya. Hindi niya nakita ang muka, ngunit malinaw ang pakiramdam. May masamang intensyon. Sa loob ng kubo, mahina ang ilaw ng gasera. Nakahiga ang kanyang ina sa papag sa kabilang gilid, payapang natutulog. Sa tabi ni Tino, nakadapo si Liwanag. Tahimik. Ngunit paminsan-minsan ay kumikislap ang mga balahibo nito. Parang nagbabantay. May naghahanap ba sa'yo? Mahina niyang tanong. Hindi sumagot ang ibon. Ngunit marahang lumapit ito at dumapo sa kanyang dibdib. Biglang naramdaman ni Tino ang kakaibang init. Parang may lakas na dumadaloy sa kanyang katawan. Unti-unting humupa ang kaba niya at doon siya nakatulog. Kinabukasan, mas maaga pa sa karaniwan ang gising ni Tino. May mahalaga siyang gagawin. Ang unang gabi ng pag-aaral. Hindi niya alam kung matutuwa o matatakot. Habang nagsasaing siya, napansin niya ang isa na namang himala. Ang kaunting bigas na inilagay niya sa palayok ay tila dumami. Napakunot ang noo niya. Kaunti lang to kanina. Tiningnan niya si Liwanag. Tahimik lamang ang ibon, ngunit marahang umawit. Hindi na nagtanong si Tino. Sa halip, ngumiti siya. Kung ano man ang kapangyarihan ng ibon, hindi ito nananakit. Hindi ito nananakot. Tumutulong. Pagsapit ng hapon, pumasok muna siya sa bukid. Ngunit kakaiba ang pakiramdam ng araw na iyon. Parang may mga matang nakamasid sa bawat galaw niya. Ilang beses siyang napalingon sa likod. Wala namang tao. Tanging hangin at tunog ng dahon. Sa kanyang balikat, si Liwanag ay hindi mapakali. Hindi ito karaniwang tahimik. Bahagyang nakabuka ang pakpak. Parang handang lumipad anumang sandali. Tahimik lang, bulong ni Tino. Ngunit kahit siya, hindi panatag. Paglubog ng araw, dumiretso siya sa maliit na paaralan. May iilang matatanda na naroon. Mga magsasakang hindi rin nakapag-aral nung bata pa. Nahihiya si Tino.
Pakiramdam niya siya ang pinakamatanda at pinakahuli sa lahat. Nakita siya ni Maestra Lina at ngumiti. Mabuti at dumating ka. Tahimik siyang tumango. Umupo siya sa pinakalikod. Nakadapo si liwanag sa bintana, hindi halata sa dilim. Simulan natin sa alpabeto, sabi ng guro. Isinulat nito sa pisara. A, B, C. Pinagpawisan ang palad ni Tino. Hindi niya maintindihan ang mga hugis. Para sa iba, simple. Para sa kanya, parang mga guhit na walang kahulugan. Subukan mong basahin, sabi ng guro. Nakatingin sa kanya. Napalunok siya. Mahina. Alanganin. Ngunit malinaw. Napatingin ang guro. Ngumiti. Tama. Parang may kumislap sa loob ng dibdib ni Tino. Isang maliit na tagumpay. Sa bintana, marahang umawit si liwanag. Sa bawat tunog ng boses ng ibon, parang mas lumilinaw sa isip ni Tino ang mga letra. B, mas matatag. C, hindi na siya nanginginig. Napangiti si Maestra Lina. Magaling. Hindi mapigilan ni Tino ang ngiti. Sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, may nabasa siya. Ngunit sa labas ng paaralan, sa ilalim ng dilim ng gabi, may isang taong nakatayo. Ang lalaking nakaitim na balabal. Tahimik siyang nakatingin sa bintana kung saan naroon si liwanag. Unti-unti siyang ngumiti. Hindi lang pala buhay ang kaya mong ibalik, bulong niya. Sa kanyang kamay ay ang lumang kwintas na may kakaibang simbolo. Bigla itong nagliwanag ng bahagyang pula. Mas mahalaga ka pala kaysa sa inaakala ko. Dahan-dahan siyang umatras papasok sa dilim. Sa loob ng silid, walang kamalay-malay si Tino sa panganib. Masaya niyang tinitigan ang pisara. Paulit-ulit niyang binigkas ang mga letra. Parang batang ngayon lang natutong magsalita. Sa bintana, si liwanag ay tahimik na nakadapo. Ngunit ang mga mata nito ay nakatingin sa labas. At sa unang pagkakataon, ang mahiwagang ibon ay hindi umaawit. Ito ay nagbabantay. Lumipas ang ilang gabi na tuloy-tuloy ang pagpasok ni Tino sa paaralan. Sa bawat araw na dumaraan, unti-unti niyang nakikilala ang mga letra. Mabagal ang kanyang pagkatuto, ngunit matibay ang kanyang tiyaga. Kahit pagod mula sa bukid, tumidiretso pa rin siya sa klase tuwing gabi. Napansin ng iba pang mag-aaral ang kakaibang pagbabago sa kanya. Dati, tahimik lamang siya at nakayuko. Ngayon, kahit nahihiya pa rin, marunong na siyang tumingin sa pisara ng may kumpiyansa. Sa bintana, palaging naroon si liwanag. Hindi ito pumapasok sa loob. Tahimik lamang na nakadapo, tila isang bantay na hindi napapagod. Isang gabi, matapos ang aralin, lumapit si Maestra Lina kay Tino. Napapansin mo ba? Tanong niya. Mas mabilis kang natututo kaysa dati? Napakamot si Tino. Hindi ko po alam. Parang mas malinaw sa ulo ko. Tumingin ang guro sa bintana. Nakita niya ang mahinang kislap ng balahibo ni liwanag. Sandali siyang natahimik. May mga kwento siyang narinig noon. Mga lumang alamat tungkol sa ibong nagbibigay linaw sa isip ng taong may mabuting puso. Ngunit hindi siya nagsalita. Sa halip ay ngumiti siya. Ipagpatuloy mo lang. Tumango si Tino. Kinabukasan, habang nasa bukid siya, napansin niyang mas masigla ang mga tanim sa bahaging kanyang inararo noong mga nakaraang araw. Ang mga palay ay mas luntian, mas tuwid ang mga tangkay. Napansin din ito ng may-ari ng bukid. Anong ginawa mo rito? Tanong nito. Wala naman po. Lumuhod ang may-ari at hinawakan ng lupa. Mataba. Napakamot si Tino. Hindi niya masabing dahil iyon kay liwanag. Hindi rin niya lubos maintindihan kung paano. Ngunit alam niya,
may kinalaman ang ibon. Mula sa kanyang balikat, marahang umawit si Liwanag. Tahimik lamang ang himig, ngunit tila sumasabay ang pagindayog ng mga dahon. Pagsapit ng tanghali, dumaan si Mang Rusto sa gilid ng bukid. Kunwari may ibang sadya. Ngunit ang totoo, tinitiktikan niya si Tino. Mula sa malayo, nakita niya ang ibon. Kumikislap. Hindi niya maitago ang paghanga at kasabay nito ang matinding pagnanasa. Kapag napasa kamay ko yan, bulong niya. Sa isip niya, pera agad ang pumasok. Kayamanan, kapangyarihan, hindi kabutihan. Hapon na nang makauwi si Tino. Pagpasok niya sa kubo, napansin niya agad ang kakaiba. Ang kanyang ina, na ilang linggo nang nangihina, ay nakaupo. Nagugulat siyang napangiti. Tino, mahina ngunit malinaw ang boses. Napatigil siya. Inay, hindi niya napigilan ang paglapit. Mas magaan ang pakiramdam ko ngayon, sabi ng matanda. Napatingin si Tino kay Liwanag. Ang ibon ay nakadapo malapit sa ulunan ng papag. Doon kung saan madalas nakahiga ang kanyang ina. Napalunok si Tino. Gumaling po ba kayo? Hindi pa, pero parang may init na dumadaloy sa katawan ko kanina. Napapikit ang matanda. Parang may umaawit. Nangilid ang luha ni Tino. Hindi siya nagsalita. Lumapit siya at marahang hinawakan ang kamay ng kanyang ina. Mainit. May lakas. Hindi tulad ng dati na malamig at nanginginig. Sa likod niya marahang umawit si Liwanag. Isang himig na punong-puno ng katahimikan. Ngunit sa labas ng kubo, sa dilim ng dapit hapon, may dalawang aninong nakatayo sa likod ng kawayan. Isa si Mang Rusto. Ang isa ay ang lalaking nakaitim na balabal. Sigurado ka? Malamig na tanong ng lalaking nakabalabal. Oh, sagot ni Mang Rusto. Nandyan ang ibon. Tahimik ang lalaki sandali. Pagkatapos ay marahang ngumiti. Hindi mo ito mauunawaan. Hindi ko kailangang maintindihan, sagot ni Mang Rusto. Gusto ko lang ang kapalit. Kapalit? Pera. Humangin ng malamig. Unti-unting nagdilim ang paligid kahit may liwanag pa ng hapon. Hindi pera ang halaga ng ibong iyon. Mahina ngunit mabigat na, sabi ng lalaking nakabalabal. Kung ganon mas mahal, sagot ni Mang Rusto. Sakim ang mga mata. Dahan-dahang itinaas ng lalaking nakabalabal ang kanyang kamay. Saglit na kumislap ang simbolo sa kanyang kwintas. Makukuha natin siya, bulong niya. Sa loob ng kubo, walang kamalay-malay si Tino. Masaya siyang nakaupo sa tabi ng kanyang ina. Ngayon lang ulit niya nakita ang ngiti nito. At may ibon ka pala, sabi ng matanda. Opo, si Liwanag. Tiningnan ng kanyang ina ang ibon. May kakaibang pag-unawa sa kanyang mga mata. Hindi yan napunta sa'yo nang walang dahilan. Napatingin si Tino. Bakit po? Ngumiti ang matanda. Ang mahiwaga, hindi sumasama sa masama ang puso. Tahimik si Tino. Sa sandaling iyon, marahang dumapo si Liwanag sa kanyang balikat. Ngunit ang mga mata nito ay biglang tumingin sa pinto. At sa unang pagkakataon mula nang gumaling ang sugat nito, mahigpit nitong ibinuka ang pakpak. Handang lumipad. Handang lumaban. Sapagkat sa labas ng kubo, unti-unting lumalapit ang panganib na matagal nang sumusunod sa kanila. Tahimik ang gabi, ngunit hindi payapa. Sa loob ng kubo, ramdam ni Tino ang kakaibang bigat ng hangin. Kahit walang tunog sa labas, tila may presensyang nagmamasid. Hindi nakikita, ngunit malinaw na nararamdaman. Sa kanyang balikat, si Liwanag ay nanatiling nakabuka ang pakpak. Hindi ito umaawit. Nagbabantay. Tino! Mahina, ngunit mas malinaw na ang boses ng kanyang ina. Isara mo ang pinto.
Agad siyang tumayo at sinarado ang lumang pinto na yari sa kahoy. Nang maisara iyon, biglang humangin ng malakas sa labas. Parang may dumaan na anino. Napalingon siya. "May tao po kaya?" Umiling ang kanyang ina. Minsan, hindi tao ang naglalakad sa dilim. Napatahimik si Tino. Hindi siya likas na matatakutin, ngunit ngayong gabi, iba ang pakiramdam. Parang may malamig na kamay na dumadampi sa kanyang batok. Biglang kumatok. Tok! 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 Pareho silang napatingin sa pinto. "Ganitong oras?" bulong ni Tino. Wala namang dumaraang bisita sa gabi. Muling kumatok. Mas mabagal. Mas mabigat. Lumunok siya at lumapit. Bago pa niya mahawakan ang pinto, biglang kumislap si Liwanag. Maliwanag, halos nakasisilaw. Napahinto si Tino. Sa labas, tumigil ang pagkatok. Tahimik. Pagkalipas ng ilang segundo, narinig niya ang yabag. Papalayo. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Walang tao. Tanging malamig na hangin at galaw ng mga dahon. Ngunit sa lupa, may bakas ng paa. Malalaki. At tila hindi pangkaraniwan ang hugis. Parang mas mahaba ang mga daliri kaysa sa paa ng tao. Napaatras si Tino. Isinara niya agad ang pinto. "Ano po yon?" tanong niya. Hindi sumagot ang kanyang ina. Sa halip, napapikit ito na parang may inaalalang lumang alaala. May mga bagay, mahina niyang sabi, na naaakit sa Liwanag. Napatingin si Tino kay Liwanag. Ngayon niya lubos na naunawaan. Hindi lamang sila pinagpapala. Maaaring sila rin ay sinusundan. Hindi na nakatulog si Tino ng gabing iyon. Umupo siya sa tabi ng pinto, hawak ang kanyang lumang itak. Hindi siya mandirigma. Isa lamang siyang magsasaka. Ngunit handa siyang ipagtanggol ang nag-iisang tahanan nila. Sa kanyang balikat, si Liwanag ay tahimik ngunit alerto. Paminsan-minsan, may mahihinang kislap na lumalabas sa dulo ng pakpak nito. Parang apoy na ayaw mamatay. Pagsapit ng madaling araw, saka lamang humupa ang kakaibang bigat ng paligid. Unti-unting narinig muli ang tilaok ng tandang. Bumalik ang normal na tunog ng baryo. Napahinga ng malalim si Tino. Umalis na yata, bulong niya. Maraang pumikit si Liwanag, parang sumasang-ayon. Kinabukasan, kumalat ang balita sa baryo. May mga nakakita raw ng lalaking nakaitim na balabal na paikot-ikot sa gilid ng kagubatan. May nagsabing mangkukulam. May nagsabing dayo. May nagsabing tulisan. Ngunit walang nakakaalam kung sino. Habang nasa poso si Tino, nilapitan siya ng matandang magsasaka na unang nakapansin kay Liwanag. "Mag-ingat ka," sabi nito. "Bakit po?" Totoo ang lumang kwento. Nanlamig ang batok ni Tino. Anong kwento? Ibong may liwanag ang balahibo ay hindi lang nagbibigay buhay. Huminga ng mabigat ang matanda. Ito rin ang hinahanap ng mga taong gumagamit ng kapangyarihan sa maling paraan. Napatingin si Tino sa kanyang balikat. Tahimik si Liwanag. "Anong gagawin ko po?" Matagal bago sumagot ang matanda. "Protektahan mo siya." "Paano?" Tumingin ang matanda diretso sa mga mata ni Tino. Sa malinis na puso. Napatahimik siya. Wala siyang agimat. Wala siyang lakas. Hindi siya marunong lumaban. Ngunit may isang bagay siya. Kabutihan. Pagsapit ng hapon, habang pauwi siya, muling lumamig ang hangin. Tumigil ang mga kuliglig. Naging tahimik ang daan. Mula sa likod ng punong akasya, muling lumitaw ang lalaking nakaitim na balabal. Ngayon, mas malinaw. Maputla ang balat. Malamig ang mga mata. Hindi siya gumagalaw. Nakatingin lamang kay Tino. At kay Liwanag.
Biglang kumislap ang ibon, mas maliwanag kaysa dati. Napapikit si Tino. Pagmulat niya, nagsalita ang lalaki sa unang pagkakataon. Akin ang ibong iyan. Nanginig ang kamay ni Tino, ngunit hindi siya umatras. Hindi. Malamig nang ngumiti ang lalaki. Hindi mo alam kung ano ang hawak mo. Hindi ko ibibigay, sagot ni Tino. Tahimik ang paligid. Humangin ng malakas. Dahan-dahang itinaas ng lalaki ang kamay niya. Nagliyab ng mahinang pulang liwanag ang simbolo sa kanyang kwintas. Kung hindi mo ibibigay, biglang lumakas ang hangin. Kukunin ko. Sa sandaling iyon, lumipad si liwanag mula sa balikat ni Tino. Pumagit na sa kanilang dalawa at biglang naglabas ng nakakasilaw na liwanag. Mas maliwanag kaysa araw. Napaatras ang lalaking nakabalabal. Sa unang pagkakataon, nakitaan siya ng takot. At sa gitna ng liwanag na iyon, malinaw na naramdaman ni Tino. Hindi lamang niya alaga ang ibon. Siya rin ay pinoprotektahan nito. Matapos ang nakakasilaw na liwanag, tila saglit na tumigil ang mundo. Napatakip si Tino sa kanyang mga mata. Ramdam niya ang init na hindi nakakapaso. Isang liwanag na may dalang kapayapaan, ngunit may lakas na kayang magtaboy ng panganib. Unti-unting humina ang sinag. Pagmulat niya, nakita niyang nakaluhod sa lupa ang lalaking nakaitim na balabal. Nakatakip ang isang kamay sa kanyang mukha. Umatras ito ng ilang hakbang. Ang pulang kislap sa kwintas nito ay halos mamatay. Hindi pa sapat ang lakas ko. Mahina ngunit galit na bulong ng lalaki. Unti-unti itong tumayo. Tumingin kay Tino. Sa pagkakataong iyon, malinaw na nakita ni Tino ang mga mata nito. Malamig, ngunit may halong pananabik. Babalikan ko kayo. Pagkatapos ay dahan-dahan itong umatras hanggang lamunin ng dilim ng kagubatan ang kanyang anyo. Tahimik ang paligid. Tanging mabilis na tibok ng puso ni Tino ang kanyang naririnig. Umalis na ba siya? Bulong niya. Mula sa harap niya, marahang bumaba si liwanag. Tumapo sa kanyang balikat. At sa unang pagkakataon, matapos ang matinding liwanag, mahina itong umawit. Isang himig na parang nagsasabing ligtas na muna sila. Napahinga ng malalim si Tino. Ngunit alam niyang hindi pa tapos. Pagbalik niya sa baryo, napansin agad ng mga tao ang kakaibang aura sa paligid niya. May ilan na napatingin sa ibon. May ilan na napaurong. May nangyari ba? Tanong ng isang kapitbahay. Umiling si Tino. Ayos lang. Hindi niya kayang ipaliwanag ang nangyari. Hindi rin niya gustong magdulot ng takot. Ngunit ang balita tungkol sa lalaking nakaitim na balabal ay lalo pang kumalat. May nagsabing nakita raw ito sa ilog. May nagsabing sa lumang balete. May nagsabing sa gilid ng sementeryo. Parang aninong hindi mahuli. Kinagabihan, pumasok pa rin si Tino sa klase. Ngunit ngayon, mas alerto siya. Bawat tunog sa labas ay pinakikinggan niya. Bawat galaw ng hangin ay pinapansin. Habang nagsusulat si Maestra Lina sa pisara, napansin niyang nakatingin si Tino sa bintana. May problema ba? Tanong ng guro. Saglit siyang natahimik. Maestra, totoo po bang may mga taong gumagamit ng kapangyarihan para sa masama? Hindi agad sumagot ang guro. Ibinaba nito ang tisa. May mga taong nasisilaw sa kapangyarihan, mahinahon niyang sabi. Kapag nasobrahan ang pagnanais, nakakalimutan nila kung bakit sila nagsimula. Napayuko si Tino. Naalala niya ang malamig na tingin ng lalaking nakabalabal. Paano po sila mapipigilan? Tumingin ang guro sa bintana kung saan nakadapo si liwanag. May mga kapangyarihang hindi kayang talunin ng dahas. Ano po? Kadalisayan ng hangarin. Tahimik si Tino.
Unti-unting pumasok sa isip niya ang sinabi ng matandang magsasaka. Protektahan mo siya sa malinis na puso. Pagkatapos ng klase, sabay silang naglakad pa uwi ng ilang mag-aaral. Ngunit pagdating sa sangandaan, napansin ni Tino ang kakaibang lamig. Tumigil ang hangin. Natahimik ang gabi. Biglang nagkislapan ang mga ilaw ng gasera sa malayo. Napahinto siya. Sa gitna ng daan, may nakatayong pamilyar na anino. Ang lalaking nakaitim na balabal. Hindi ito lumalapit. Nakatayo lamang. Parang naghihintay. Nandito na naman siya, bulong ni Tino. Nagsimulang kumislap si Liwanag, ngunit mas mahinahon kaysa kanina. Hindi nakakasilaw. Parang ilaw na gumagabay. Dahan-dahang nagsalita ang lalaki. Hindi mo siya kayang itago habang buhay. Mahigpit na hinawakan ni Tino ang kanyang bayong. Hindi ko siya itinatago. Hindi mo rin siya pag-aari. Tumahimik si Tino. Tama ang sinabi nito. Hindi niya pag-aari ang ibon. Ngunit, hindi rin niya hahayaang magamit ito sa masama. Hindi ko siya ibibigay, matatag niyang sabi. Saglit na natahimik ang lalaki. Pagkatapos ay ngumiti. Ngunit walang init. Kung ganoon, susubukan kong kunin ang dahilan kung bakit siya nananatili sa'yo. Nanlamig ang dugo ni Tino. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi sumagot ang lalaki. Sa halip, tumingin ito sa direksyon ng baryo. Sa direksyon ng kanilang kubo. Sa direksyon ng kanyang ina. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Tino. Wag! Ngunit bago pa siya makalapit, biglang nagbuga ng matinding liwanag si Liwanag. Isang sinag na tumama sa lupa sa pagitan nila. Napaatras ang lalaki. Sumimangot. Pinoprotektahan mo siya. Gaya ng dati. Sa unang pagkakataon, may lungkot sa boses nito. Parang may alaala. Ngunit saglit lamang iyon. Muli itong naging malamig. Hindi pa ito ang huli. Unti-unti itong naglaho sa dilim. Tahimik ang daan. Nanginginig ang kamay ni Tino. Liwanag. Marahang dumapo ang ibon sa kanyang dibdib. Ramdam niya ang init. Ang tibok. Hindi takot, kundi tapang. Ngunit ngayon, malinaw na sa kanya. Hindi lamang ang ibon ang target, pati ang mga mahal niya sa buhay. At sa unang pagkakataon, naisip ni Tino, kung ang laban ay darating, kailangan niyang matutong tumindig. Hindi bilang isang mangmang na magsasaka, kundi bilang isang taong handang ipaglaban ang liwanag laban sa dilim. Hindi na naging payapa ang mga sumunod na araw sa baryo. Bagaman patuloy ang normal na buhay, ang mga magsasaka sa bukid, ang mga bata sa paaralan, at ang mga nanay na nag-uusap sa may poso. May nakatagong kaba sa bawat isa. Lalo na kay Tino. Mula nang muling magpakita ang lalaking nakaitim na balabal, hindi na siya nawalan ng pakiramdam na may nagmamasid sa kanila. Kahit sa tanghali, kahit maliwanag ang araw. Paminsan-minsan, biglang lumalamig ang hangin. At sa bawat ganoong sandali, napapansin niyang tumitigil sa pag-awit si Liwanag. Isang umaga, maagang nagising si Tino dahil sa mahinang pag-ubo ng kanyang ina. Agad siyang bumangon. Inay, masama ba pakiramdam ninyo? Umiling ang matanda. Hindi, pagod lang. Ngunit napansin ni Tino ang pamumutla ng kanyang mukha. Hindi tulad ng mga nakaraang araw na masigla ito. Lumapit si Liwanag at dumapo sa ulunan ng papag. Marahang kumanta. Unti-unting luminaw ang paghinga ng kanyang ina. Ngunit hindi ganap. Parang may pumipigil. Napakunot ang noo ni Tino. Bakit parang hindi na ganon kalakas ang epekto? Tahimik ang ibon. Ngunit ang liwanag sa balahibo nito ay mas mahina kaysa dati.
Parang may humihigop ng lakas nito mula sa malayo. Nang lumabas si Tino upang magigib, napansin niyang maraming halaman sa gilid ng daan nang biglang nalanta. Ang dating luntiang damo ay naging maputla. Ang mga dahon ay tuyot. Parang dinaanan ng malamig na hangin na may dalang kamatayan. Naramdaman niyang bumigat ang dibdib niya. Hindi ito normal. Sa kanyang balikat, si Liwanag ay hindi mapakali. Bahagyang nakabuka ang pakpak, parang nakikiramdam. Pagdating sa poso, nadatnan niya ang matandang magsasaka na nakaupo, seryoso ang muka. "Napansin mo na?" tanong nito. "Opo, yung mga halaman." Tumango ang matanda. May kumakalat na malamig na lakas. Nanlamig ang batok ni Tino. "Siya po ba yon?" Hindi agad sumagot ang matanda. Sa halip ay tumingin ito sa direksyon ng kagubatan. Kapag hindi niya makuha ang liwanag, papahinaan niya ito. Parang may kumurot sa dibdib ni Tino. Paano po namin siya mapipigilan? Hindi sa lakas. Tumingin ang matanda sa kanya. Sa tibay ng loob. Kinagabihan, hindi muna pumasok si Tino sa klase. Nanatili siya sa bahay upang bantayan ng kanyang ina. Tahimik ang kubo. Ang ilaw ng gasera ay mahina. Si Liwanag ay nakadapo sa may pintuan, hindi sa bintana tulad ng dati. Nagbabantay. Biglang humangin ng malamig. Mas malamig kaysa mga nakaraang gabi. Namatay ang apoy ng gasera. Bumigat ang dilim. "Inay," bulong ni Tino. Mula sa labas, may marahang yabag. Hindi nagmamadali. Hindi nagtatago. Parang sigurado sa pagdating. Mahigpit na hinawakan ni Tino ang kanyang itak. "Lumabas ka!" Sigaw niya kahit nanginginig ang boses. Huminto ang yabag. Pagkatapos, may pamilyar na boses. "Hindi kita kailangan patayin." Ang lalaking nakaitim na balabal. Unti-unting bumukas ang pinto kahit hindi ito hinawakan. Pumasok ang malamig na hangin. Tumayo si Tino sa harap ng kanyang ina. "Umalis ka." Umiti ang lalaki. Ngunit ngayon, halatang mas maputla siya. Mas payat. Parang may kulang. "Ramdam mo ba?" tanong nito. "Ano?" Humihina ang ibon. Lalong nagliwanag-liwanag. Kahit halatang nahihirapan. "Hindi mo siya makukuha," mariing sabi ni Tino. Tahimik ang lalaki sandali. Pagkatapos ay tumingin ito kay Liwanag. "Hindi ko siya kukunin." Nanlaki ang mata ni Tino. "Kung hindi, bakit ka nandito?" Malamig na sagot. "Kukunin ko ang dahilan kung bakit siya lumalakas." At dahan-dahan itong itinaas ang kamay. Nakaturo sa kanyang ina. "Wag!" sigaw ni Tino. Sa sandaling iyon, sumiklab si Liwanag. Hindi lang liwanag, kundi isang alon ng init na kumalat sa buong kubo. Nayanig ang pinto. Napaatras ang lalaking nakabalabal. Sumigaw ito sa sakit. Sa unang pagkakataon, nasunog ang manggas ng kanyang balabal. Galit itong tumingin. "Pinipili mo pa rin siya, kahit nauubos ka." Ang ibon ay patuloy na kumikislap kahit nanginginig. Parang ibinibigay nito ang natitirang lakas. Hindi na umatake ang lalaki. Sa halip, umatras siya papunta sa dilim. Kapag naubos ang liwanag, mahina ngunit mabigat ang boses. "Wala nang makakapigil sa akin." Tuluyan siyang naglaho. Tahimik ang kubo. Humina ang liwanag. Napaupo si Tino. Hingal na hingal kahit hindi siya lumaban. "Liwanag." Dahan-dahang bumaba ang ibon sa kanyang palad. Mainit pa rin. Ngunit mahina. Nangilid ang luha ni Tino. "Pasensya na. Dahil sa akin." Marahang umawit ang ibon. Isang mahinang himig. Hindi reklamo. Hindi sakit. Kundi pagtiyak. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Tino ang isang bagay.
Hindi lang niya pinoprotektahan ang ibon. Pinipili rin siya nito. Kahit kapalit ay ang sariling lakas nito. At ngayon, malinaw na kung magpapatuloy ang dilim, darating ang oras na kailangan niyang gumawa ng desisyon na maaaring magbago sa kapalaran nilang lahat. Madaling araw pa lamang ay gising na si Tino. Hindi dahil sa huni ni Liwanag, kundi dahil sa kakaibang katahimikan na bumalot sa buong baryo. Walang tilaok ng tandang, walang huni ng ibang ibon, walang galaw ng hangin. Parang huminto ang mundo. Dahan-dahan siyang bumangon. Sa kanyang palad, naroon si Liwanag. Mahina pa rin ang kislap ng balahibo nito, ngunit buhay. Magpahinga ka lang, bulong niya. Ngunit nang subukan niyang ilapit ang ibon sa bintana, napansin niyang hindi ito tumitingin sa liwanag ng araw. Sa halip, nakatingin ito sa direksyon ng kagubatan. Parang may tumatawag. Sa labas, napansin ni Tino ang mas nakakatakot na pagbabago. Ang ilang puno malapit sa kanilang kubo ay bahagyang nangingitim ang dahon. Hindi nalalanta, kundi parang tinutuyo ng malamig na anino. May manipis na usok na parang hamog na gumagapang sa lupa. Napakabagal. Ngunit buhay. Nanlamig ang kanyang batok. Dumadami siya. Naalala niya ang sinabi ng lalaking nakabalabal. Kapag naubos ang liwanag, napahigpit ang hawak niya kay Liwanag. Hindi kita hahayaan. Pagpasok niya sa loob, nakita niyang gising ang kanyang ina. Mas malinaw ang mata nito ngayon. Ngunit seryoso ang muka. Tino, mahina ngunit matatag ang boses. Panahon na para malaman mo ang totoo. Napaupo siya sa tabi ng papag. Ano po yon? Tumingin ang matanda kay Liwanag. May halong lungkot at paggalang sa kanyang mga mata. Ang ibong yan, hindi lang mahiwaga, tahimik ang kubo. Isa yan sa mga tagapagbantay ng liwanag sa mundo. Napasinghap si Tino. Tagapagbantay? Tumango ang matanda. Matagal na panahon na ang nakalipas, may mga taong ginamit ang dilim para makakuha ng kapangyarihan. Naalala ni Tino ang lalaking nakabalabal. Ang mga ibong tulad niya ang pumipigil sa kanila. Napalunok si Tino. Bakit po napunta sa akin? Ngumiti ng mahina ang kanyang ina. Dahil hindi mo siya hinanap. Tinulungan mo lang. Tahimik siya. Unti-unting bumigat ang kahulugan ng lahat. Hindi aksidente ang pagkikita nila. Pinili siya. Biglang lumakas ang hangin sa labas. Sumara ng malakas ang bintana. Namatay ang apoy ng gasera kahit umaga. Nag-iba ang kulay ng liwanag. Naging maputla. Dahan-dahang tumayo si Tino. Dumating na siya sa labas ng kubo. Unti-unting nabuo ang anino ng lalaking nakaitim na balabal. Ngunit ngayon, hindi na siya nag-iisa. Sa likod niya ay tila gumagalaw ang maitim na usok, parang mga kamay na walang anyo. Mas malamig ang presensya. Mas mabigat. Binuksan niya ang pinto. Hindi ka pa rin titigil? Sigaw ni Tino. Ngumiti ang lalaki. Humihina na ang ibon. Hindi umatras si Tino. Kahit mahina, hindi mo siya makukuha. Tahimik ang lalaki. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang tinanggal ang hood ng balabal. Ngayon, malinaw na ang mukha. Maputla. May mga ugat na parang usok sa ilalim ng balat. Alam mo ba kung bakit ko siya kailangan? Hindi sumagot si Tino. Dati, ako ang tagapagbantay. Nanlaki ang mata ni Tino. Ngunit pinili ko ang mas madaling kapangyarihan. Unti-unting umitim ang hangin sa paligid. Ang liwanag, mas mabagal. Ang dilim, mas mabilis. Umigting ang panga ni Tino. Kaya gusto mo siyang kunin? Huli na para sa akin, sagot ng lalaki. Pero hindi pa huli para sa kapangyarihan.
Sa sandaling iyon, umangat si liwanag mula sa palad ni Tino. Kahit mahina, naglabas ito ng banayad na sinag. Hindi nakakasilaw, ngunit matatag. Tumama ang liwanag sa mukha ng lalaki. Napapikit ito. Nanginginig. "Hindi!" bulong niya. Parang may alaala. Parang may pagsisisi. Ngunit bigla itong sumigaw sa galit. "Kung hindi ka sasama sa akin..." Sumiklab ang maitim na usok sa likod niya. "Mawawala kayong lahat." Biglang kumalat ang dilim sa paligid ng kubo. Namatay ang tunog ng hangin. Nawala ang huni ng mundo. Humigpit ang hawak ni Tino sa kanyang dibdib. Takot. Oo. Ngunit mas malakas ang isang pakiramdam. Pagprotekta. Humakbang siya pasulong. Kahit nanginginig. Kahit hindi ako marunong magbasa, sabi niya, alam ko kung ano ang tama. Tahimik ang paligid. Patuloy ang mahinang liwanag ni liwanag. Sa sandaling iyon, may kakaibang init na kumalat mula sa dibdib ni Tino papunta sa kanyang mga kamay. Parang may nagigising. Hindi kapangyarihang marahas, kundi lakas ng loob. Napahinto ang lalaking nakabalabal. Tinitigan si Tino. Sa unang pagkakataon, hindi galit ang nasa mata nito, kundi pag-aalinlangan. "Bakit? Hindi ka natatakot?" Huminga ng malalim si Tino. "Natatakot ako." Tumigil ang hangin. "Pero hindi ako papayag na kunin mo ang liwanag." Tahimik. Mahabang katahimikan. Ang maitim na usok ay bahagyang umurong. At sa gitna ng umagang tila naging gabi, ang mahina ngunit matatag na liwanag ni liwanag. At ang tapang ng isang binatang hindi marunong magbasa. Ang tanging pumipigil sa tuluyang paglamon ng dilim sa kanilang baryo. Parang naging gabi ang umaga. Sa paligid ng kubo ni Tino, ang hangin ay mabigat at malamig. Ang maitim na usok na nakapalibot sa lalaking nakaitim na balabal ay gumagalaw na parang buhay. Parang mga aninong naghihintay lamang ng utos. Sa gitna ng dilim, nakatayo si Tino. Walang agimat, walang sandata, kundi ang lumang itak na halos hindi niya magamit laban sa kapangyarihang nasa harap niya. Sa kanyang dibdib, naroon si liwanag. Mahina ang sinag, ngunit hindi nawawala. "Tino!" Mahinang tawag ng kanyang ina mula sa loob. Saglit siyang napalingon. At sa sandaling iyon, kumirot ang dibdib niya. Hindi siya maaaring umatras. Kung umatras siya, ang dilim ang papasok. Huminga siya ng malalim at muling humarap sa lalaki. "Hanggang dito na lang," matatag niyang sabi. Ngumiti ang lalaking nakabalabal, ngunit ngayon, hindi na iyon ngiti ng pananakot. Parang pagod, parang sawang-sawa. "Hindi mo naiintindihan." Mahina niyang sagot. Kapag nawala ang liwanag, titigil ang sakit. "Anong sakit?" tanong ni Tino. Tahimik ang lalaki. Ang maitim na usok sa likod niya ay bahagyang humina. "Ang walang katapusang gutom," bulong niya. "Kapangyarihang nakuha ko, kapalit ng kapayapaan." Napakunot ang noo ni Tino. Sa unang pagkakataon, hindi kaaway ang nakikita niya, kundi isang taong naligaw. "Kung ganon," sabi ni Tino, "bitawan mo na." Biglang umigting ang mukha ng lalaki. "Hindi na pwede." Muling umalimbukay ang maitim na usok. Ang dilim, kumakapit na. Sa sandaling iyon, marahang lumipad si liwanag mula sa dibdib ni Tino. Kahit mahina, pumagitna ito sa kanilang dalawa. Naglabas ito ng banayad na sinag, hindi nakasisilaw, kundi mainit. Tumama ang liwanag sa dibdib ng lalaking nakabalabal. Napaatras ito. Napahawak sa puso. "Ano, ginagawa mo?" Mas luminaw ang sinag.
At sa loob ng liwanag, tila may mga alaala. Isang batang lalaki, isang matandang guro, isang panahong may kapayapaan. Napaluha ang lalaki. Matagal ko nang nakalimutan. Unti-unting humina ang maitim na usok. Ngunit kasabay nito, lalo ring humina ang liwanag ni Liwanag. Napansin niyon ni Tino. Liwanag, tama na. Ngunit patuloy ang ibon. Parang may tungkulin itong kailangang tapusin. Lumuhod ang lalaking nakabalabal. Nanginginig. Pagod na ako, bulong niya. Unti-unting nalusaw ang itim na usok sa kanyang likod. Parang abo na tinatangay ng hangin. Ang pulang kislap sa kanyang kwintas ay tuluyang namatay. Tumahimik ang paligid. Unti-unting bumalik ang tunog ng hangin. Ang huni ng malalayong ibon. Ang liwanag ng araw ay muling pumasok sa paligid. Ngunit kasabay nito, biglang bumagsak si Liwanag. Muli! Sigaw ni Tino. Agad niya itong sinalo. Mainit pa. Ngunit halos wala ng kislap. Hindi pwede. Nangilid ang luha niya. Huwag mo akong iwan. Tahimik ang ibon. Pagkatapos, dahan-dahang idinikit nito ang tuka sa kanyang palad. Isang huling mahinang awit. At sa sandaling iyon, may kakaibang init na pumasok sa dibdib ni Tino. Hindi masakit, hindi mabigat, kundi parang may iniwang apoy na hindi namamatay. Unti-unting nagliwanag ang kanyang mga kamay. Hindi nakakasilaw, ngunit malinaw. Napaluha siya. Liwanag. Sa kanyang palad, ang ibon ay naging isang maliit na sinag. At pagkatapos ay parang hamog na naglaho sa hangin. Tahimik ang mundo. Sa lupa, nakaupo ang dating lalaking nakabalabal. Wala na ang maitim na usok. Normal na ang kanyang mukha. Pagod, ngunit payapa. Natapos na, bulong niya. Hindi na siya tumingin sa ibon. Sa halip, tumingin siya kay Tino. Pinili ka niya. Tahimik si Tino, yakap ang sarili. Ramdam niya ang init sa kanyang dibdib. Hindi nawala ang liwanag. Nasa kanya na. Lumipas ang mga araw. Unti-unting bumalik sa normal ang baryo. Ang mga nalantang halaman ay muling sumibol. Ang hangin ay naging presko. Ang gabi ay hindi na nakakatakot. Patuloy pa ring pumapasok si Tino sa paaralan. Ngayon, mas malinaw na sa kanya ang mga letra. Mas mabilis na siyang matuto. Isang gabi, isinulat ni Maestra Lina sa pisara ang isang salita. Liwanag. Tino, sabi ng guro, subukan mong basahin. Huminga siya ng malalim. At sa unang pagkakataon, buong tapang niyang binikas. Nag. Ngumiti ang guro. Ngumiti ang mga kaklase. At sa loob ng dibdib niya, muling uminit ang pakiramdam. Hindi nawala ang mahiwagang ibon. Nag-iba lamang ng anyo. Mula sa isang nilalang na kanyang inalagaan, naging liwanag na kanyang dadalhin. Tuwing madaling araw, kapag tahimik ang baryo, may naririnig pa rin si Tino. Isang mahinang huni, banayad, mapayapa, at sa tuwing maririnig niya iyon, napapangiti siya dahil alam niya, ang liwanag ay hindi kailanman nawawala. Sa pusong marunong magmalasakit, at ang binatang dating hindi marunong magbasa at magsulat, ay naging tagapagbantay ng liwanag. Hindi dahil sa kapangyarihan, kundi dahil sa kabutihan ng kanyang puso. Wakas.